Alam mo ba na ang pag-iipon ay mas matalinong gawin kaysa magbayad muna ng utang? Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit mas mahalaga ang Starter Emergency Fund, hindi babayad muna ng utang. By the way, ako si Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher at gusto ko mag-share sa inyo ng aking financial experience. Noong pandemic, hindi sinasadya na nagkaroon ng car accident yung kapatid ko. Yung sasakyan na nabangga ay sasakyan ko. Since wala siyang trabaho, ako yung nag-finance. That time, hindi ako naka-car insurance kasi yung isip ko, yung mindset ko nun is hindi naman ako lumalabas at bakit kailangan ko ng car insurance? Pero paglabas niya sa kanto lang, bumili lang ng saging, doon siya nabangga. And in that time ay meron din akong kasalukuyan na utang sa bangko. Pero dahil meron akong tinatawag tayong Starter Emergency Fund, ito ay yung pag-iipon ng emergency fund na good for 1 month lang. Kailangan mo lang ito ng mabilisang pang-emergency. Ibig sabihin, ang pwede mong ipunin lang dito ay pwedeng 15 to 30,000 a month or depende dun sa 1 month equivalent ng sweldo mo. That time ay nagamit ko siya na bilang isang solusyon na hindi ko na kailangan pang umutang ulit para maipagawa yung sasakyan. And that starts na yung connotation ko na magkaroon ako lagi ng Starter Emergency Fund for emergency na gagamitin ko habang nagbabayad ako ng utang. Let me explain. Kasi kung meron kang Starter Emergency Fund, ay magagamit mo ito para ma-break yung cycle ng pagkakautang. Kasi kung wala kang buffer fund or wala kang pera man lang tinatago in case of aberya or accident or emergency na hindi mo inaasahan, halimbawa, nagkasakit yung anak mo and kailangan mo siyang i-hospital o ipadoktor. Dahil nagbabayad ka ng utang, wala kang savings, tama? What is the tendency? Uutang ka ulit. Ano mangyayari? Magpapatong-patong ulit ang utang mo. But if meron kang Starter Emergency Fund o nakatago lang na konting halaga, good for 1 month or 15,000 or 20,000, basta meron ka lang mahuhugot, hindi man magkakasya, pero meron kang dadagdagan, which is hindi ka na uutang ulit para madagdagan na naman yung utang mo o yung interest ng utang mo. Naniniwala kasi ako na dapat kontrol mo ang pera mo. Hindi yung utang ang kumokontrol sa'yo. Money is not just a number. Money is a connection to your emotion. Bakit? Kung magkakaroon ka man ng problema o emergency o aberya, kalmado ka. Clear ang utak mong mag-isip. Nakakapag-decide ka kaagad. Ang kalaban kasi natin dito, kung wala kang emergency fund at may bigla ang gastos na naman, ano ang solusyon mo? Nangungutang ka. Nagkakaroon ulit yung utang mo ng interes. Mas malulubog ka sa utang. Tandaan mo na kahit na ikaw ay may utang, be responsible with your money. Kailangan mong maging financial literate or kailangan mong alamin kung paanong humawak ng pera. Kaya huwag hayaan ang utang na uunahin mo muna. Kailangan mong magkaroon ng buffer fund para ma-break mo yung cycle ng pagkakautang. Paalam po muna. So, salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next vlog. God bless po.